Pagdating ni Charlotte sa isang bar, kaagad siyang nagtungo sa bar counter at umorder ng margarita. Alam ng dalaga na malalasing siya kapag napasobra siya ng inom. Bahala na, basta gusto na muna niyang makalimutan ang ginawang panloloko ni Lawrence. Nakita ni Charlotte na may ginagawang milagro ang kasintahan at ang kaibigan nito na si Irene. Nakaapat na order na siya ng margarita. Kuya, kapag nalasing ako, ikaw nang bahala sa akin Pakiusap ni Charlotte sa bartender. Medyo nanlalabo na rin ang paningin niya. Ma'am, hindi ko kayo obligasyon. Kung mag-isa lang kayo, mas maganda na wag na kayo maglasing. At baka kung ano pang mangyari sa inyo. Payo ng bartender. Umirap lamang si Charlotte at ipinagpatuloy ang pag-inom. Umorder pa siya ng isa. Last na to, ma'am. Mukhang hindi niyo na po kayang uminom. Kuya, kaya ko pa ang sarili ko, okay? Kaya ko ngang makita yung ex-boyfriend ko na may ginagawang milagro kasama ang kaibigan niya. Eto pa kaya? Lasing na si Charlotte. Akmang iinumin na niya ang wine na nasa kopita nang may kamay na humawak sa braso niya. Napatingin si Charlotte sa lalaki. Kung hindi mo na kayang uminom, itigil mo na. Kung wala kang kasama, sino maghahatid sa'yo pa uwi? Nilingon ni Charlotte ang lalaki pero hindi niya ito kilala. Tumayo siya at hinarap ang lalaki. Ayaw niya nang iniistorbo siya. Sino ka ba ha? Alam mo ba ang pinagdadaanan ko, mister? Kung wala kang alam, huwag mo kong pakialaman. Kinuha ng lalaki ang hawak niyang kupita at binabayon sa bar counter. Nainis si Charlotte sa ginawa ng lalaki, kaya bilang ganti, hinalikan niya ito sa harap ng mga tao. Napasinghap ang ibang nakakita sa kanila. Yung iba, walang pakialam. Hindi alam ni Charlotte kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para halikan ang lalaki. Hanggang sa tumugon na rin ito at igiya siya sa isang VIP room ng bar. Naramdaman na lang niya ang malambot na kama. Umibabaw kay Charlotte ang lalaki habang hinahalikan siya. Hindi naman maiwasan ng dalaga ang mapahawak sa katawan nito. Hanggang sa may nangyari na nga sa kanila. Pinagsaluhan nila ang isang napakainit na gabi. Kinabukasan, nagising si Rona na wala na sa tabi niya ang babae. Napabuntong hininga siya, balak pa man din niyang kausapin ito. Bumangon si Ronan, pinulot ang mga damit at isinuot yon. Lumabas siya ng bar at umalis, sakay ng kaniyang sedan. Nasaan bang babaeng yun? At bakit niya ako iniwan? Naiinis sa sabi ni Ronan. May nangyari sa kanila at siya ang nakauna sa babae. Napamura siya. Saan naman kaya niya hahanapin ang babae? Huminga si Ronan ng malalim at dumiretso na lang sa tinutuluyan na condominium para magbihis para sa trabaho. Habang nasa biyahe si Ronan patungong kumpanya, hindi niya maiwasang isipin ang nangyari. Kanina mo pa tinititigan yung plato mo, Charlotte. May problema ba? Naging ganyan ka na simula nang dumating ka? Tanong ni Luna. Nag-angat ng tingin si Charlotte at tinignan ng kaibigan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tiyak na magagalit sa kanya ito. Charlotte, ano bang nangyari at nananahimik ka dyan? Nag-aalala na ako sa'yo. Napahagulgol na si Charlotte. Sunod-sunod ang kamalasan niya. Una, niloko siya ni Lawrence. Kagabi naman, naibigay niyang sarili sa lalaking hindi niya kilala. Okay lang sana kaso hindi matanggap ni Charlotte na naibigay niya ang sarili sa isang estranghero. Kailangan na niyang sabihin sa kaibigan ang nangyari, kundi masisiraan siya ng ulo. Lumapit si Luna at niyakap siya. Magiging okay din ang lahat, Charlotte. Masakit lang yun sa umpisa pero makakalimutan mo rin si Lawrence. Hindi yun, Luna. May nangyari kagabi na magpunta ako sa bar. Naibigay ko ang sarili ko sa lalaking hindi ko kilala. Umiyak si Charlotte sa balikat ng kaibigan. Kaagad na kumalas ng yakap si Luna at tinitigan siya. Tinitignan kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Charlotte, sabihin mo na prank lang to dahil hindi na nakakatawa. May hangover ka ba kaya kung ano-anong naiisip mo? O baka epekto yan ang ginawa ni Lawrence? Sunod-sunod na tanong ni Luna. Totoo ang sinasabi ko, Luna. Lasing na lasing ako kagabi at hindi ko na alam ang ginagawa ko.
Pagising ko, nasa isang private room na ako ng bar at katabi ang isang lalaki. Wala akong saplot sa katawan at may pulang mancha sa bedsheet. Luna, anong gagawin ko? Paano kapag nabuntis ako? Paano ang pag-aaral ko? Natutulirong tanong ni Charlotte. Huminga ng malalim si Luna. Maging ang kaibigan, hindi alam ang isasagot sa kanya. Hindi ko alam, Charlotte. Kung alam lang natin ang mangyayari yan, sana hindi na lang kita hinayaan na mag-isang pumunta ron. Kung mabuntis ka man, wala na tayong choice kundi tanggapin yun. Nangyari na at kailangan mong panindigan ang bunga ng ginawa mo. Tuluyan nang naiyak si Charlotte. Paano na ang kaniyang pamilya na umaasa na magtatapos siya ng kolehiyo? Ang tiyahin niya na nagpapaaral sa kaniya. Walang nagawa si Luna, kundi yakapin si Charlotte. Naaawa ito sa nangyari sa kaniya. Nagmamadaling bumaba si Charlotte ng tricycle pagkabigay ng bayad sa driver. Kanina pa hinahalukay ang tiyan niya. Dumiretso siya sa lababo at doon nagduwal. Napatayo naman si Luna na nasa mesa at kasalukuyang nagbabasa. Nilapitan nito si Charlotte. Ayos ka lang? Mukhang may nakain ka atang hindi gusto ng tiyan mo. Pinunasan ni Charlotte ang bibig pagkatapos magmumog. Napagtanto niya na 2 buwan na siyang hindi dinadatnan. Noong hindi siya dinatnan, noong nakaraang buwan, iniisip na lang ni Charlotte na baka delay lamang siya. Ngayon, parang may ideya na siya. Tumingin siya kay Luna. 2 months na akong delay, Luna. Hindi kaya buntis ako? Kinakabahan si Charlotte. Nanlaki ang mga mata ni Luna at natutup ang bibig. Nang makabawi, huminga ng malalim ang kaibigan. Hindi malalaman kung hindi ka gagamit ng pregnancy test. Dito ka lang at ako nang bibili ng PT. Nang makalabas si Luna, nanghihinang napaupo si Charlotte sa upuan. Naihilamos ang palad sa kaniyang mukha. Sana hindi siya buntis. Sana delay lamang siya. Pero kailanman, hindi siya nag-delay ng 2 buwan. Naisip ni Charlotte ang kaniyang magulang. Kaagad na sinubukan ni Charlotte ang pregnancy test nang makabalik si Luna. Sabay nilang hinintay ng kaibigan ang paglitaw ng 1 o 2 pulang guhit roon. Tuluyan ng umiyak si Charlotte nang lumabas ang 2 pulang guhit. Niyakap siya ni Luna. Anong gagawin ko, Luna? Ano ba itong nagawa ko? Tanong ni Charlotte habang umiiyak sa balikat ng kaibigan. Ang maipapayo ko sa'yo, Charlotte, ay sabihin sa iyong magulang ang totoo. Depende na lang kung may balak kang ipalaglag yan. Nag-aalalang tanong ni Luna. Sunod-sunod na umiling si Charlotte. Hindi niya magagawang pumatay ng isang tao. Ang pag-aaral, maitutuloy. Pero kung gagawin niyang sinabi ni Luna, habang buhay niyang dadalhin ng konsensya. Hindi ko gagawin yun, Luna. Hindi ko kayang pumatay ng inosenteng buhay. Ang kailangan kong gawin ngayon, sabihin kay nanay at tatay ang totoong sitwasyon ko. Sasamahan kita. Kaibigan mo ako. At hindi kita pababayaan. Napangiti at nagpasalamat si Charlotte sa kaibigan. Mabuti na lang at laging nasa tabi niya si Luna para damayan siya. Huminga ng malalim si Charlotte bago sila sabay na lumabas ni Luna ng kotse. Nakabukas ang dekahoy na gate kaya kita sila ng kaniyang magulang na nasa labas ng bahay habang nakaupo sa monoblock chair. Mabilis na lumapit ang mag-asawa kay Charlotte at niyakap siya. Napabisita ka, anak. Wala ba kayong pasok o sem break nyo na? Tanong ni Carmina, ina ni Charlotte. Napatingin si Charlotte kay Luna. Tumango lamang ang kaibigan. Katunayan na dapat niyang sabihin ang totoo sa magulang. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo, Nay at Tay. Ganun ba? O sige, alik kayo rito sa loob para mapag-usapan yan. Mabuti at bumisita ka, Luna. Ay pupuntahan mo ba magulang mo? Tanong ni Carmina. Sa kabilang baryo kasi nakatira si Luna. Magkababata sila ni Charlotte. Magkaklase mula elementarya hanggang high school. Mamaya na po, tita. Pagkatapos niyong mag-usap ni Charlotte. Alam naman nila na nandito po ako. Pumasok na ang tatlo sa loob ng bahay. Naupo sina Luna at Charlotte sa mahabang sofa. Naupo naman sa kabila sina Carmina at Danielo, ama ni Charlotte. Anong sasabihin mo, Charlotte? Tanong ni Danielo. Hindi masabi ni Charlotte ang pakay niya.
Natatakot siya sa magiging reaksyon ng kaniyang magulang. Siniko siya ni Luna at tinignan. Tumango siya. Kailangan niyang lakasan ang loob. Huminga siya ng malalim. Alam kong magagalit kayo sa sasabihin ko pero hindi ko po ito malilihim. Tay, Nay, buntis ako. 2 buwan na po akong buntis. Habang sinasabi yun, tumutulo ang luha sa mga mata ni Charlotte. Napaawang ang labi ng mag-asawa. Hindi makapaniwala sa sinabi ng anak. Unang nakabawi si Danielo. Anak, prank ba ito? Sa totoo lang, hindi nakakatuwa kundi nakakaasar. Hindi yun totoo, hindi ba? Hindi maiwasang masaktan ni Charlotte. Ano pa ba ang aasahan niya? Alam niyang hindi tatanggapin ng kanyang magulang ang nangyari sa kanya. Tuluyan na siyang naiyak. Binugo ni Charlotte ang kanyang magulang. Totoo po ang sinabi ko. Nay, Tay, buntis po ako. 2 buwan na po akong buntis. Kaya nga ako umuwi para sabihin sa inyo ang totoo dahil ayoko maglihim sa inyo. Umiiyak pa rin na sabi niya. Napatayo si Danielo at lumapit sa kanya. Akmang sasampalin ng Ginoo si Charlotte, pero mabilis na humarang si Luna. Hindi papayag ang dalaga na saktan siya. Pasensya na tito pero hindi ako papayag na saktan niyo si Charlotte. Hindi niya ginustong nangyari. Nagkamali siya. Ang gusto niyo ay tanggapin ninyo siya. Bata pa siya at maitutuloy niyang pag-aaral. Pinag-aral ka namin sa Maynila. Dahil maganda ang edukasyon roon. Pero sinayang mo. Sinira mong tiwala namin sa'yo. Ano na lang ang sasabihin ng tiya mo na nagpapaaral sa'yo? Galit na sabi ni Danielo habang dinuduro si Charlotte. Pinunasan niya ang luha sa pisngi at hinarap ang ama. Pwede ko naman ituloy ang pag-aaral ko sa susunod na taon, Tay. Nangyari na at wala na akong magagawa kundi tanggapin to. Pangako, pagkatapos kong manganak, mag-aaral po ulit ako. Lumapit si Carmina sa asawa at niyakap. Awa ang makikita sa mukha ng ginang na nakatingin kay Charlotte. Hinawakan nito sa balikat si Danielo. Kumalma ka, Danielo. Walang mangyayari kung init ng ulo ang papairalin mo. Nandyan na yan. Kailangan na nating tanggapin ang nangyari sa ating anak. Nangako naman si Charlotte na mag-aaral siya pagkatapos niyang manganak. Magtiwala ulit tayo sa kanya. Pakiusap ni Carmina sa asawa. Napangiti si Charlotte sa sinabing iyon ng kaniyang ina. Kumalma naman si Danielo at lumabas ng bahay. Lumapit si Carmina at niyakap siya. Muli, umiyak si Charlotte dahil tinanggap ng kaniyang ina ang nangyari sa kaniya. Pagkapanganak ni Charlotte at makapagpahinga ng ilang buwan, nag-enroll siya sa isang pribadong paaralan sa kanilang bayan. Tutuparin niya ang ipinangako sa magulang na magtatapos siya ng pag-aaral. Inspirasyon rin ni Charlotte si Sophie, ang kaniyang anak. Sa awa naman ng Diyos, scholar siya. 3rd year college na. Lahat ng pagsisikap niya sa loob ng 2 taon. Sa wakas, gagraduate na siya. Congratulations, anak. Sa wakas, nagawa mo. Hindi mo kami binigo ng iyong ama. Emosyonal na sabi ni Carmina. Nasa tabi lamang si Danielo na masaya sa narating ng anak. Tumulo ang luha ni Charlotte. Binuhat niya si Sophie na 2 taong gulang na. Lahat ng to, para po sa inyo, Nay at Tay. Tinupad ko lang ang pangako ko sa inyo. Inspirasyon ko rin si Sophie dahil gusto ko siyang mabigyan ng magandang buhay. Niyakap si Charlotte ng kaniyang magulang. Ibinigay na niya si Sophie sa mga ito dahil magsisimula na ang programa. Nang mahawakan ni Charlotte ang diploma, naging emosyonal siya. Pagka-graduate niya, nag-apply na si Charlotte ng trabaho. Pinagsasabay niya ang trabaho at pagiging wedding coordinator. Salamat kay Luna dahil ang kaibigan ang nagrekomenda sa kanya sa isang kakilala na maging wedding coordinator. Childhood dream ni Charlotte iyon. Business administration naman ang natapos niya, kaya hindi siya nahirapan. Mabilis lumipas ang taon at 4 na taon na ang kaniyang anak. Salamat, Luna. Dahil sa'yo, natupad ang pangarap ko. Emosyonal na sabi ni Charlotte. Ano ka ba? Wala yun. Tinulungan lang kita pero ikaw ang gumawa ng paraan para matupad mo ang mga pangarap mo.
Napangiti si Charlotte. Kahit kailan, hindi siya iniwan ng kaibigan. Isa na rin siya sa kilalang wedding coordinator sa kanilang bayan. No, Dad. Hindi ninyo ako pwedeng ipakasal kay Shana. Hindi ko siya mahal. Sigaw ni Ronan sa kaniyang ama na si Alvino. Kasalukuyan silang nagkakape sa veranda nang sabihin iyon ng Ginoo kay Ronan. Hindi akalain ni Ronan na aabot sila sa ganoon para lang sa kapakanan ng kumpanya. Wala kang magagawa kung yun ang gusto ko. Susundin mo ang gusto ko at magiging maayos ang buhay mo? O susuyin mo ko pero mawawala lahat ng pinaghirapan mo? Maging ang mana mo. Mag-isip-isip ka, Ronan. Strikto na sabi ni Alvino. Pero wag naman sana umabot sa puntong papakasalan ko si Shana. Hindi ko pwedeng pakasalan ng babaeng hindi ko mahal, Dad. Pakiusap ni Ronan sa ama at baka sakaling magbago ang isip nito. Ginagawa ko ito para sa'yo. Dahil ikaw rin ang magmamana ng kumpanya. Diba? Matagal mo nang pinapangarap na mapasayo ang kumpanya. Ito na ang tamang pagkakataon, Ronan. Pakasalan mo si Shana at ikaw ang magiging CEO ng kumpanya. Hindi ako papayag, Dad. Hindi ko hahayaan na kayong magdesisyon sa buhay ko. Lalo ng pagpapakasal. Huwag mo akong hamunin, Ronan. Kaya kong gawin ang mga sinabi ko. Kaya pag-isipan mong mabuti dahil nasa huli ang pagsisisi. Iyon lang at umalis na si Alvino. Napasuntok sa mesa si Ronan. Natapon ang kape sa mesa. Hanggang ngayon, nagiging sunod-sunuran pa rin siya sa kaniyang ama. Gagawin ni Ronan ang lahat ng gusto ni Alvino. Pero yung ipakasal siya kay Shana, ibang bagay na yun. Pumasok siya sa bahay at nadatnan ng ina na nasa harap ng laptop. Mom, please. Kausapin niyo si Dad na wag nang ituloy ang balak na arranged marriage sa amin ni Shana. Nahinto sa ginagawa si Renda at tumingin sa kaniya. Nagsalubong ang kilay ng ginang sa kabumuntong hininga. Kung yun ang makakabuti sa'yo, payag ako sa desisyon ng iyong ama, Ronan. Kaya kung gusto mong mapunta sa iyong kumpanya, sundin mo ang iyong ama. Napailing si Ronan at umalis na sa harapan ng ina. Gusto niyang magalit pero ayaw niyang maging bastos dito. Kaya nagpunta siya sa silid at naligo. Habang nasa shower, nakaisip siya ng paraan. Huminto si Ronan sa harap ng 2-story house na pag-aari ni Shana. Nag-doorbell siya. Pinuksan iyon ng isang may edad na babae. Ang katulong ni Shana. Si Ronan, nandito po pala kayo. Pasok kayo. Mabuti naman at bumisita kayo rito. At tiyak na matutuwa si Ma'am Shana. Hindi na nagsalita si Ronan. Sumabay siya sa katulong papasok sa loob ng bahay. Naupo ang binata sa sofa. Nagpaalam ang matanda na tatawagin lamang si Shana. Ilang minuto ang lumipas, nakita ni Ronan si Shana na pababa ng hagdan at may malapad na ngiti sa labi. Maganda naman si Shana, pero never siyang nagkagusto rito. Naupo sa tapat ni Ronan ang dalaga. Mabuti naman at napabisita ka, Ronan. Alam kong sadya mo. Tungkol to sa arranged marriage natin, no? Oo, nandito ako para makiusap sa'yo. Alam ko na hindi ka rin sang-ayon sa arranged marriage na to kaya mas mabuti na. Paano mo nasabi na hindi ako sang-ayon? Ronan, matagal na kitang gusto. Sabihin na lang natin na type kita. At hindi lang yun. Magiging successful ang kumpanya ng magulang natin kapag tayo ang ikinasal. Dahil lang sa type mo ko, kaya payag kang magpakasal tayo. Sabihin na lang natin na sige, magpapakasal ako pero hihiwalayin rin kita. Gusto mo ba yung ganung setup? Naiinis na siya. Natawa si Shana. Tumayo ang dalaga at nagtungo sa kaniyang likuran. Inilapat ang kamay sa kaniyang balikat, pababa sa kaniyang katawan. Tinanggal ni Ronan ang kamay ni Shana saka siya tumayo. Hindi ako papayag na hiwalayin mo ko, Ronan. Tiyak na mag-e-enjoy ka sa akin. Kaya wala ka na magagawa kundi ang pakasalan ako. Kung ayaw mong itakwil ka ng magulang mo. Take it or leave it. Tinignan ni Ronan ng masama si Shana. Hindi niya akalain na ganoon ang ugali ng babae. Hindi na lang siya nagsalita at lumabas na ng bahay. Habang nasa daan, pinagpapalo niya ang manibela. Huminga siya ng malalim.
hanggang sa may ideyang pumasok sa isip ni Ronan. Kaagad niyang tinawagan si Gael na isa sa pinagkakatiwalaan niyang kaibigan. Ronan, napatawag ka. Kailangan mo ba ng kasamang uminom ngayon? Biro ni Gael. Alam kasi ng kaibigan ang sitwasyon niya, pero hindi naman napipikon si Ronan sa mga biro nito. Sanay na siya. May pabor sana ako sa'yo. Wala na akong maiisip na malalapitan. Ikaw lang ang makakatulong sa akin, Gael. Ano yun? Sabihin mo lang at handa kitang tulungan. Alam mo naman na hinihintay lang kitang magsabi sa akin. Hanapan mo ako ng wedding organizer na babae. Bakit? Don't tell me na aalukan mo yan ng kasal para makaalis ka dyan. Baka may balak kang buntisin siya. Sa pool. Mukhang nakuha nito ang balak niya. Pero hindi pwedeng sabihin ni Ronan sa kaibigan ng balak. Hindi yun. Basta. Ronan, wag kang gagawa ng hindi maganda. Ayoko masira sa mga kakilala ko. Pero may tiwala ako sa'yo at gusto kitang tulungan. Tutulungan kita. Kung ano man ang balak mo, siguraduhin mong magiging successful. Salamat, Gael. Tatanamin kong malaking utang na loob to sa'yo. Huminga siya ng malalim. Sisiguruhin niya na hindi matutuloy ang kasal. Sana, hanapan siya ni Gael ng magandang wedding coordinator. At sana, maging tagumpay ang plano niya. Kagagising lang ni Charlotte nang biglang may tumawag sa kanya. Walang iba kundi si Luna. Napuyat siya kagabi dahil sa huling meeting nila ng client niya. May office na rin sila ni Luna. Masaya siya dahil sa 4 na taon, naging successful silang dalawa. Sinagot ni Charlotte ang tawag. Luna, ang aga-aga nang gigising ka. Alam mo ba kung anong oras pa lang? May kailangan ka ba? May tumawag sa akin kanina at may client na naman tayo. Big client dahil bilyonaryong ikakasal. Tumili pa ang kaibigan. Napakunot noo bigla si Charlotte. Bilyonaryo? Pero bakit tayo ang pinili? Hindi ko naman minamaliit ang kakayahan natin pero kung bilyonaryo yan, dapat mga kilalang wedding coordinator ang kunin niya. Nakakapagtaka lang. Charlotte naman, pati ba naman yun big deal sa'yo? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan, okay? Ang importante, tayong kinuha at sa unang pagkakataon, magkakaroon tayo ng bilyonaryong kliyente. Big break sa atin to. Kaya mamayang hapon, ihanda mo ang sarili mo dahil kakausapin tayo ng assistant manager ng groom. Magsasalita pa sana si Charlotte, pero pinatay na ni Luna ang tawag. Napatitig na lamang siya sa cellphone. Nakakapagtaka lang talaga. May kutob siya na may iba pang dahilan kung bakit sila ang pinili ng bilyonaryong groom. Aalis muna si Mommy Sophie ha? Huwag kang pasaway kay Lolo at Lola. Bili ni Charlotte sa anak na masayang naglalaro sa salas ng video game. Tumayo si Sophie at hinalikan siya sa pisngi. Hindi masabi ng bata ang salitang, "Mag-iingat ka, Mommy." Tumingin si Charlotte kay Carmina. Aalis na po ako, Nay. Kayo na pong bahala rito. Kakain na lang po kami ni Luna sa labas. Paalam ni Charlotte sa ina. Lumabas na siya ng bahay at sumakay sa kotse ng kaibigan na kararating lang. Tinahak na nila ang daan patungo sa Big Bites restaurant. Sayang naman at hindi natin makikita si groom. For sure, napakagwapo niya. Tili ni Luna. Napailing-iling na lang si Charlotte. Mahilig talaga ang kaibigan sa mga gwapong milyonaryo o bilyonaryo. Nangangarap na makapangasawa ng katulad nito. Ayan na naman yung kalandian mo, Luna. Trabaho to, okay? Seryoso mo naman masyado, Char. Alam mo kung iniisip mo kung bakit tayo napili dahil hindi naman tayo ganun kasikat at kagaling dahil may mas magaling pa sa atin. Isipin mo na lang na opportunity to sa atin para mas makilala tayo. May kutob kasi ako, Luna. Parang may mali. Kung iisipin mo, bakit tayong pipiliin kung mas madaming magagaling sa atin? Ano yun? Loki yung kasal nila? Nagdududang tanong ni Charlotte. Bahala ka nga dyan, basta hindi natin papalampasin to. Sayang yung opportunity. Wala kang magagawa dahil ako ang nag-a-approve ng mga client natin. Nasa akin ang desisyon. Bumuntong hininga na lamang siya. Kung siya lang ang masusunod, hindi niya tatanggapin yun. Pero wala siyang magagawa dahil si Luna ang may trabaho noon. Kapag sa trabaho na, si Luna ang assistant niya. Pagdating roon, pumasok na sila Charlotte at Luna sa loob ng Big Bites restaurant.
Iginala niya ang tingin sa loob para makita kung sino ang kamiting nila. Kumaway ang isang lalaki na nasa gilid ng restaurant. Ayun sila, Charlotte! Let's go! Excited na sabi ni Luna, sabay turo sa lalaki. Lumapit sila sa dalawang lalaki. May nakatayong bodyguard sa likuran nila. Tumayo ang mga ito at ipinaghila sina Luna at Charlotte ng upuan. Matapos magpasalamat, nagsimula na sila sa meeting. Ako nga pala si Gael Francisco. Kami ang pinapunta ni Ronan, yung groom. Dahil alam nyo na marami siyang ginagawa. Kayo ang napili niya dahil ayaw niyang malaman ng lahat ng kasal niya. Kumbaga, pribado lamang yun. Kaya, para masiguro na hindi kayo aatras at hindi na siya kukuha pa ng ibang wedding coordinator, may ipapapirma kami sa inyo. Inilabas ng lalaking kasama ni Gael mula sa brown envelope ang isang papeles. Ibinigay nito iyon kay Luna. Binasa muna ng kaibigan ang nakasulat roon bago iyon pinirmahan. Ipinasa naman iyon ni Luna kay Charlotte. Nakasulat doon na hindi na sila pwedeng umatras, kundi magmumulta sila o di kaya ay kakasuhan for breaching contract. Aba, ano ba tingin nila sa atin walang isang salita? Nakataas ang kilay na bulong ni Charlotte kay Luna. Siniko lamang siya ng kaibigan. Yes, ma'am. Ano yun? Wala. May sinabi lang ako kay Luna. Paano kung hindi kami pumirma rito? Kita ni Charlotte sa gilid ng kanyang mga mata ang masamang titig ng kaibigan. Ganoon iyon kapag naiinis. Hindi pa naman sila nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Sayang po kasing opportunity, ma'am. Malaki po magbigay ng talent fee si Sir Ronan. At syempre, makikilala kayo ng mga tao at tiyak na madami kayong kliyente na darating kapag tinanggap niyo ito. Malalaman naman ng bansa ang kasal. Sa ngayon ay pribado muna para maiwasan ng issue o preskon. Napabuntong hininga si Charlotte. Wala na siyang pagpipilian, kundi tanggapin ang alok, lalo at nakapirma na si Luna. Pagkapirma, ibinalik niya iyon kay Gael. Within next week ay makikipagkita sa inyo si Sir Ronan Alejandro para ma-meet kayo. Maraming salamat sa pagtanggap ng proposal. Nakangiting sabi ni Gael at nakipagkamay sa kanila ni Luna. Nagulat na lang si Charlotte nang may nag-serve ng pagkain sa mesa. Libre ko yan dahil magandang balita ang sasabihin ko kay Sir Ronan. Tiyak na matutuwa siya. Huminto ang sinasakyan ng Montero ni Ronan sa harap ng isang resort. Dito niya naisip makipagkita kay Charlotte at Luna na inirekomenda sa kanya ni Gael bilang wedding coordinator niya. Lumabas si Ronan sa backseat. Nagtungo siya sa isang beach house kasama ang driver dahil bodyguard niya rin ito. Sinabi ni Gael na naroon na ang dalawa. Pagpasok niya sa loob ng beach house, nakita niya ang dalawang babae na nakaupo sa sofa. Ronan, mabutit nakapunta ka. Akala ko hindi ka na matutuloy. Biro ni Gael sa kanya. May meeting kasi ako kanina. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo. Nag-enjoy naman siguro kayo lalo at resort to. Napatingin si Ronan sa dalawang dalaga na nasa sofa. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang isa. Yun yung babae na naka-one night stand niya 5 years ago. Maging ang dalaga ay nagulat din nang makita si Ronan. Agad na nag-iwas ito ng tingin at nagpanggap na hindi siya kilala. Napaupo siya sa tapat na sofa at nagdekwatro. Inilahad niya ang kamay sa dalawa. Ronan Alejandro, the acting CEO of Alejandro's Empire. Nice to meet you too. Tinanggap ng babaeng may kulot na buhok ang kanyang kamay at nagpakilalang Luna. Nag-alangan si Charlotte na makipagkamay sa kanya. Siniko ni Luna ang katabi. Walang nagawa ang dalaga kundi ang makipagkamay sa kanya. So, nasabi na ni Gael sa inyo ang terms and condition. Dahil may pinirmahan tayong kontrata. Wala nang atrasan, okay? Tanong ni Ronan. Yes sir, so kailan po bang kasal para mapaghandaan na natin at tumingin na kami ng supplier? Excited na sabi ni Luna. Napatingin si Ronan kay Charlotte na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Kailangan nilang mag-usap. Gusto niyang malaman kung bakit siya nito iniwan. 5 taon na ang nakakaraan. Pwede bang iwan niyo muna kami ni Miss Charlotte? Ay mahalaga lang kaming pag-uusapan. May mga itatanong lang ako sa kanya. Gulat na napatingin kay Ronan si Charlotte. Napalunok ito. Maging si Luna ay nagulat din. Don't worry.
May iwan dito ang gwardiya ko. Wala akong gagawin na masama kay Charlotte. Okay lang ba yun, Charlotte? Mag-enjoy ka muna sa beach, Luna. Paliwanag ni Ronan. Tinitigan ni Ronan ang dalaga. Tumingin ito sa kaibigan at tumango. Nagpaalam na si Gael at sabay silang lumabas ni Luna. Yung gwardya naman ay nagtungo sa labas ng pinto. Bumuntong hininga si Ronan at tinitigan si Charlotte. Kumusta? Long time no see ah. Nagulat si Charlotte. Mukhang hindi inaasahan ng dalaga na makikilala niya ito. Kilala mo ako? Ngayon lang tayo nagkita, Sir Ronan. Baka nagkakamali ka. Kilala kita, Charlotte. Bakit ko naman makakalimutan ng isang babaeng binigay ang sarili sa akin? Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Tell me, nagbunga ba yon? Natigilan si Charlotte sa tanong na iyon ni Ronan. Hindi niya akalain na magkikita sila ng lalaking naka one night stand niya 5 years ago at ama ni Sophie. Pero hindi na nito kailangan makilala pa ang anak. Baka kunin pa ni Ronan ang kaniyang anak. Umiling lamang si Charlotte. Hindi nagbungang nangyari sa atin, Ronan. Sir Ronan. O baka baog ka kaya hindi mo ako nabuntis. Pinagsisihan ni Charlotte ang sinabi. Wala siyang karapatan na sabihan ng ganoon ng kliyente niya. Lalo at bilyonaryo pa ito. Sorry sa sinabi ko pero hindi nagbunga nangyari sa atin ang gabing yon. Kung hindi lang dahil sa pinirmahan kong kontrata, iaatras ko ang maging wedding coordinator mo. Pero unprofessional yon. Kaya kong magtrabaho kahit may nangyari sa atin. Matagal na yon. Ang trabaho ay trabaho. Ngumiti si Charlotte. Tinitigan lamang siya ni Rona na parang binabasa kung nagsasabi ba siya ng totoo. Huminga ng malalim ang binata. Hindi lang pagiging wedding coordinator ko ang gagawin mo. Magpapanggap ka rin ng girlfriend ko. Pasok ka sa standard ko sa isang babae. Gusto ko sana na magpanggap tayong dalawa na may relasyon tayo. Wait, isa-isa lang pwede? Akala ko ba ikakasal ka? Bakit kailangan ko magpanggap na girlfriend mo? Wedding coordinator ako, hindi pretending girlfriend. Kung ano man yung balak mo, wag ako ang alukan mo. Aba? Hindi man ata tama na basta-basta na lang siyang alukan na maging girlfriend nito. Sinasabi na nga ba niyang may balak si Ronan? Ayaw niyang may masamang mangyari sa kanya. Huminahon ka, Charlotte. Pakinggan mo muna ako, pwede? Naupo si Charlotte at tumango. Pakikinggan niya si Ronan para malaman niya ang dahilan. Bakit kailangan niyang magpanggap na girlfriend nito? Muli, huminga ng malalim si Ronan. Gusto kong ipakasal ni na mom at dad sa anak ng business partner nila. Si Shana. Ayaw ko magpakasal sa babaeng hindi ko mahal, Charlotte. Inausap ko si Shana pero gusto niya akong pakasalan. Kaya kailangan ko ng babaeng magpapanggap na girlfriend ko. Baka sakaling magbagong isip ni mom. Yan ba ang dahilan? Kung bakit ang pinili mong wedding coordinator ay hindi kilala para maitago ang balak mo? Oo. At talagang pinahanap ko si Gael ng wedding coordinator na walang sabit. Dahil wala kang anak, mas okay yun. Pero ang naiisip kong dahilan para maging kapani-paniwala ang pagpapanggap natin ay may nangyari sa atin 5 years ago. Pwede nating sabihin na nagkaroon tayo ng relasyonan. Kapag nalaman ni na mom at dad na may relasyon tayo at may nangyari sa atin, baka sakaling iatras ang kasal. At yun bang dahilan kaya kailangan may kontrata? Para hindi ako umatras? Tumango ulit si Ronan. Kung tutuusin, pwede mawala iyon ng saysay dahil iba ang motibo ng binata. Pero nakaramdam si Charlotte ng awa rito. Mahirap ang sitwasyon ni Ronan. Yung ipapakasal ka ng magulang mo sa babaeng hindi mo mahal? Para kang kumuha ng bato na ipinukpok sa ulo. Ano naman ang kapalit ng pagpapanggap ko? 5 milyong piso, Charlotte. Kapag naging successful to, another 5 million pesos. Sisiguraduhin ko na magiging successful kayo at hindi mo na magiging problema ang pera. Yan ang kapalit ng pagtulong mo sa akin. Sobrang laki ng perang inaalok ni Ronan. Makakapagpatayo pa sila ni Luna ng ibang negosyo. Inilahad ni Charlotte ang kamay sa binata. Deal. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagpaalam na sina Gael at Ronan. Napag-usapan nila ng binata na pupunta siya ng Maynila para mapag-usapan ang plano sa rest house na pag-aari ni Ronan. Anong naging pag-uusap niyo? Mukhang seryoso yun ah. Pwede ko bang malaman? Tanong ni Luna habang nakahiga sa kama. Nasa silid sila ng beach house. Dito muna sila mag-overnight.
Ihahatid na lamang sila ng kakilala ni Ronan na nagtatrabaho rito. Kaagad na ipinaliwanag ni Charlotte sa kaibigan ang naging pag-uusap nila ni Ronan. Nanlalaki ang mga matang napatitig sa kanya si Luna. Hindi pa niya sinabi na si Ronan ang lalaking nakabuntis sa kanya, ang ama ni Sophie. Sigurado ka ba dyan? Baka may mangyaring masama sa'yo, Charlotte. Hindi ko akalain na may modus pala sila na ganoon, kaya may kontrata. Kung alam ko lang, sana hindi nila ako pumirma. Okay lang yun. Hindi mo naman alam na may plano sila. Nakaramdam din kasi ako ng awa kay Ronan dahil mahirap ikasal sa babaeng hindi mo mahal. Saka, win-win yun. Dahil may 10 million ako at sisikat pa tayo. Sabagay, nakakatukso talaga yung alok niya. Malaking halaga na yun para sa future ni Sophie. Siyempre may parte ka ron. Hindi pwedeng wala. Saka Luna, si Ronan ang lalaking nakabuntis sa akin. Ang ama ni Sophie. O edi makikilala na ni... What? Si Ronan Alejandro ang ama ni Sophie? Sigurado ka ba dyan? Tumangu-tangu si Charlotte. Walang dahilan para ilihim niya sa kaibigan ang totoo. Sa lahat ng tao, si Luna ang pinagkakatiwalaan niya. Siya nga dahil natatandaan ko ang itsura niya nang magising ako ng umagang yun. At natatandaan din niya ako. Tinanong pa niya kung nabuntis niya ako. Ang lawak ng Pilipinas, Luna, pero bakit kailangan namin magkita pa? Malay mo, yun na pala ang sign na kailangan mo nang sabihin kay Sophie na ama niya si Ronan o sabihin kay Ronan na may anak kayo. Alin man sa dalawa, ano bang desisyon mo? Sasabihin mo ba kay Ronan ang totoo o ililihim mo yun habang buhay? Paano si Sophie kung sakali? Nalilito si Charlotte. Hindi niya alam ang isasagot sa kaibigan dahil maging siya, hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin. Pag-iisipan ko, Luna. Ayokong magdesisyon ng padalos-dalos. Mama, aalis po kayo? Tanong ni Sophie nang makita ng bata na naglalagay siya ng damit ng kanyang duffel bag. Lumingon si Charlotte at niyakap ang anak. Mamimiss niya si Sophie pero kailangan niya itong gawin para sa kanila at para matulungan si Ronan. Sana dumating ang pagkakataon na magkaroon siya ng lakas ng loob na ipakilala ang anak kay Ronan. Hindi naman pwedeng itago ni Charlotte habang buhay ang katotohanan. Kailangan umalis si Mama dahil sa trabaho eh. Uuwi din ako. Be a good girl, okay? Huwag matigas ang ulo. Tatawag si Mama lagi. Okay ba yon? Tanong ni Charlotte. Tumango si Sophie. Hinalikan niya sa noo ang anak. Tumayo siya at isinukbit ang bag sa balikat. Binuhat si Sophie at ibinigay sa ina. Kayo na pong bahala sa kanya, Nay. Aalis na po ako. Tatawag po ako lagi. Tumango naman si Carmina. Sumakay siya ng tricycle papunta sa bayan. Gusto nga ni Rona na sunduin si Charlotte sa bahay, pero tumanggi siya. Magtataka ang kanyang magulang kung sino si Ronan. At ang iniiwasan niya ay ang makita ng binata si Sophie. Nang makarating sa harap ng mall, nakita na ni Charlotte ang sasakyan ni Ronan na nakapark. Lumabas si Ronan at nilapitan siya. Let's go. Kailangan pa natin magstay sa rest house ko para pag-usapan ng ilang mga bagay. Doon na lang tayo kakain dahil bukas ipapakilala na kita kina Mom and Dad. Tumango si Charlotte at saka sumakay sa Montero Sports ng binata. Tinahak na nila ang daan patungo sa rest house. Sa totoo lang, kinakabahan siya pero kailangan niyang lakasan ang loob dahil pumayag na siya. Hindi na siya pwedeng umatras. Hindi maiwasang humanga ni Charlotte sa ganda ng rest house pagkapasok nila. Ang ganda. Sarap siguro magbakasyon rito. Hindi napigilan na sabihin niya. Kapag ayos na lahat, pwede kayo magstay rito. Libre pa. Napangiti si Charlotte sa sinabing iyon ni Ronan. Sinamahan siya ng binata sa magiging silid niya. Sakto lang ang laki noon, pero maayos, malinis at maganda. Magpahinga ka muna. Tatawagin na lang kita kapag kakain na tayo. Isang oras pa naman bago mag-alas 12 kaya makakapagpahinga ka. Mamaya mag-uusap tayo. Bili ni Ronan, saka umalis na. Siya naman ay pumasok na sa silid at inayos ang kaniyang gamit. Nang matapos, nahiga siya sa kama. Inaantok na rin siya. Hindi siya nakatulog kagabi dahil sa kaba at excitement. Ipinikit ni Charlotte ang mga mata hanggang sa makatulog siya. Nagising siya sa sunod-sunod na katok sa pintuan.
Charlotte, gising ka na ba? Kakain na tayo. Madami pa tayong kailangan gawin. Oo, nandyan na! Bumangon si Charlotte at binuksan ang pintuan. Tinignan siya ng binata mula ulo hanggang paa. Simple lang ang suot ng binata pero napakagwapo pa rin ito. Nanlaki ang mata ni Charlotte nang mapagtanto na bagong gising siya at malamang sabog ang kaniyang buhok. Mabilis niyang isinara ang pinto at sumandal roon. Mag-aayos na ako ng sarili ko. Mauna ka na. Maganda ka pa rin naman kahit medyo magulong buhok mo. Pero sige, mag-ayos ka na. Hihintayin kita sa kusina. Namula ang pisngi niya sa papuring iyon ni Ronan. Bakit bigla siyang na-conscious sa harapan nito? Maybe, nakakahiya naman na harapin niya ang isang bilyonaryo na gano'n ang itsura niya. Makapag-ayos na nga. Baka kulang lang ako sa tulog kaya kung ano-anong nasa isip ko. Walang nag-iimikan sa kanila habang kumakain. Masasarap ang pagkain kaya ganado siyang kumain. Gustuhin ko man na tanungin ka ngayon pero mas mabuti na tapusin muna natin kumain. Marami akong tanong sa'yo. Napalunok si Charlotte. Marahil isa sa itatanong ng binata kung bakit siya umalis matapos nang may nangyari sa kanila. Madali lang naman yun lusutan kung sakali. Pagkatapos nilang kumain, nagtungo muna si Charlotte sa labas at tinanaw ang tubig dagat. May ginagawa kasi si Ronan kaya lumabas muna siya. Kay sarap ng hangin. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Nagustuhan mo bang lugar? Napalingon si Charlotte sa binata. Nakasuot ito ng fitted na t-shirt. Bumabaka tuloy ang magandang katawan ni Ronan. Nag-iwas siya ng tingin. Gusto ko lang lumanghap ng sariwang hangin. Ngayon lang ulit ako nakapag-unwind ng ganito. Alam mo na, subsob sa trabaho at sa pagiging wedding coordinator. Pero last week, nag-resign na ako para focus na lang sa pagiging wedding coordinator dahil hindi naman kami nawawala ng kliyente. Same. Malaking expectation ng parents ko sa akin kaya umabot sa punto na gusto nila akong ipakasal kay Shana para mas lumawak pa ang negosyo namin. Iba talaga nagagawa ng pera na pati kaligayahan ko isasakripisyo nila para lang sa Alejandro's empire. Nakaramdam ng awa si Charlotte. Hindi porket maraming pera ay masaya na dahil nagagawa at nabibili ang gusto. Pero hindi pala, kaya maswerte pa rin silang mahihirap dahil kahit kapos sa pera, malaya naman sa pagpili ng mga bagay na gusto para sa sarili. Mahirap din pala maging mayaman, no? Kapag mayaman, ang nasa isip ay kung paano dumami ang pera. Minsan nakakalimutan ng gawin ng mga bagay na gusto dahil nakatuon ng atensyon sa pagpapayaman. Well, hindi naman lahat. Nga pala, paanong set up natin? Answer portion ba to para makilala natin ang isa't isa? Tanong ni Charlotte. Nagprint na ako. Nandoon na ang lahat ng mga kailangan mong malaman tungkol sa akin. May printed copy na rin na sasagutan mo para aaralin ko na lang. May gusto kong malaman, Charlotte. Bakit ka umalis nun? Wala ba sa'yo nangyari sa atin? Wala ba sa'yo na ibinigay mo ang sarili mo sa akin? Tinignan ni Ronan ang dalaga. Gusto niyang makita ang reaksyon nito sa tanong niya. Inaasahan ni Ronan na gigising siya na nasa tabi pa niya si Charlotte at sabihin na panagutan niya ito. Handa pa man din niyang panagutan ang dalaga pero hindi iyon ang nangyari. Para saan? Hindi mo ako kilala at hindi kita kilala. Kahit ikaw ang nakakuha ng pagkabirhin ko, hindi ako sigurado kung papanagutan mo ako. Paano kung may asawa ka na pala? Eh di magmumukha akong kabit. One night stand lang yon kaya hindi big deal sa akin. Kasalanan ko rin kung bakit nangyari yon. Sigurado ka ba na hindi nagbunga yon? Healthy ako, Charlotte. At sa nangyari sa atin, sigurado ako makakabuo tayo. Kaya sabihin mo ng totoo na may anak tayong dalawa. Pamimilit ni Ronan. Kailangan niyang konsensyahin ng babae para magsabi ito ng totoo. Hindi makatingin ng diretso si Charlotte sa kanya. Hindi nagbunga yun, Ronan. Walang nabuo. May diin na sabi nito. Kapag naputunayan ko na nagsisinungaling ka, at anong gagawin mo kung sakali? Lumapit si Ronan sa dalaga hanggang 1 metro na lang ang layo niya rito. Napaatras tuloy si Charlotte. Tinitigan niya ito sa mga mata. Pananagutan kita, Charlotte. Sisiguraduhin ko na ako ang magiging ama ng anak natin at hindi ng kung sino lang. Mahirap ang walang kinikilalang ama, Charlotte.
Alam mo yan. Hindi agad nakapagsalita si Charlotte. Nang makabawi, nag-iwas ito ng tingin at nauna nang naglakad sa kanya. Bumuntong hininga na lamang si Ronan at sinundan ang dalaga. Ngayon ang araw na pupunta si Charlotte sa bahay ng magulang ni Ronan kasama ang binata. Kinakabahan si Charlotte. Hindi niya alam kung ano ang pwedeng mangyari o kung ano ang sasabihin ng magulang ni Ronan sa kanya. Baka sabihan siyang maharot dahil ikakasal na nga si Ronan, papatulan pa niya ang binata. Natigilan si Charlotte nang hawakan ni Ronan ang kanyang kamay. Napatingin siya sa binata kaya nagkatitigan sila. Huwag kang kabahan. Kailangan malakas ang loob mo para makita ni Mom na hindi ka basta-bastang babae. Hinila ni Charlotte ang kamay at tumingin sa labas. Hindi niya gusto ang pakiramdam na magkadikit ang balat nila ng binata. Huminga siya ng malalim. Napag-usapan na kasi nila iyon ni Ronan. Hindi ko lang maiwasan. Wala tayong relasyon, Ronan, kaya maaaring mahala tayo ng magulang mo. Hindi nila iisipin yan basta galingan natin magpanggap. Kapag nangyari yon, mapapasayo agad ang 5 milyong piso. Kaya mo yan, Charlotte. Pagpapalakas sa loob ni Ronan sa kanya. Huminga ng malalim si Charlotte nang huminto ang sinasakyan nilang Montero sa tapat ng bahay. Kagabi ay nag-practice sila ni Ronan para maging kapani-paniwala ang pagpapanggap nila. Lumabas na sila ng binata at pumasok sa loob ng bahay. Sinabi na rin ni Ronan na dadalhin siya ng binata roon at ipapakilala bilang kasintahan. Nang makapasok, nadatnan nila Charlotte at Ronan ang ginang sa sofa. Napatingin si Rinda sa kanila. So, siya ang ex-girlfriend mo 5 years ago. Nasabi mong may nangyari sa inyo? Nakataas ang kilay na tanong ni Rinda. Tinignan siya ng ginang mula ulo hanggang paa. Hinawakan ni Ronan ang kanyang kamay. Nakaramdam si Charlotte ng kuryente. Yes, Mom. Siya nga. Nang may nangyari sa amin noon at umalis siya, naisip ko na kailangan ko siyang hanapin para panagutan. At ngayong nahanap ko na siya, hindi ko na siya papakawalan pa. Kaya iatras niyo nang binabalak niyong kasal. May diin at seryosong sabi ni Ronan. Namula ang pisngi ni Charlotte sa sinabing iyon ng binata. Kahit nagpapanggap lang sila, totoo naman ang mga sinabi nito maliban sa ex-girlfriend. At bakit ngayon lang siya nagpakita sa iyo, Ronan? Dahil ikakasal ka na kaya naghahabol siya? Huwag mo akong gawing tanga. Marahil ay gawa-gawa mo lang to para hindi matuloy ang kasal mo. Normal lang naman sa isang magkasintahan na may mangyari sa kanila, di ba? Anong big deal roon? Mabuti sana kung nagbunga yon. Kung wala kayong anak, walang dahilan para siya ang pakasalan mo. Ayusin mo to, Ronan. Hindi ko na nagugustuhan. Patigas na sabi ni Rinda. Nakaramdam ng awa si Charlotte kay Ronan. Akmang aalis na ang ginang nang tigilan niya sa braso si Rinda, pero mabilis din niya iyong binitawan. Bakit ganun na lang ninyo gustong ipakasal si Ronan sa babaeng hindi niya mahal? Hindi niyo ba alam ang mangyayari sa pagsasama nila? Magulo at pwede rin silang maghiwalay. Sino ka para pagsabihan ako niyan? Maging kami ng dad niya ay nanggaling sa arranged marriage at minahal naman namin ang isa't isa. Huwag kang nangyayang sa desisyon ko. Yun lang at umalis na si Rinda. Napabuntong hininga na lamang si Charlotte at naupo sa tabi ni Ronan. Hinawakan niya ang kamay ng binata. Yun lang ang kaya niyang gawin ngayon. Nakatitig lamang si Charlotte sa kisame ng kwarto. Iniisip niya ang sitwasyon ni Ronan. Naaawa siya. Umuwi na siya dahil walang nangyari sa pagpapanggap nila. Tatawagan na lang daw siya ni Ronan kapag may naisip na bagong plano. Mami, gising ka pa ba? Gusto kitang makatabi matulog. Tanong ni Sophie na nasa labas ng silid. Yes, sweetheart. Gising pa ako. Pasok ka na. Gusto ka rin makatabi ni Mami. Miss na kita. Bumukas ang pinto at pumasok si Sophie. Maaga kasing natulog ang bata at baka naalimpungatan lang. May sarili na kasing silid ito. Tumabi si Sophie sa ina at niyakap siya. Mami, pwede niyo po ba i-describe ang itsura ng papa ko? Natigilan si Charlotte at biglang naisip ang sinabi ng ina ni Ronan na kung sakaling nagkaanak sila ng binata ay pwede pang maiatras ang kasal. May pumasok na ideya sa isip niya. Ito na ang tamang oras para makilala ni Sophie si Ronan at makilala rin ni Ronan ang anak.
Ayaw ni Charlotte na ipagkait kay Sophie na makilala ang ama. Gusto mo bang makilala ang papa mo? Sige, ipapakilala kita anak. Gusto ko na rin niyang makita at makilala. Emosyonal na tanong ni Charlotte. Nanlalaki ang mga mata ni Sophie. Niyakap siya ng anak habang umiiyak. Thank you, Mama. Gustong-gusto ko na pong makita si Papa. Tinutokso kasi ako sa school na wala daw akong papa. Nakaramdam ng awa si Charlotte sa anak. Soon, hindi natutoksohin si Sophie ng kaniyang mga kaklase. Kinabukasan, tumawag si Ronan sa kanya at sinabi na bukas na ng gabi ang engagement party nila ni Shanna. Ano? Bakit ang bilis ata? Hindi makapaniwalang tanong ni Charlotte kay Ronan. Bumuntong hininga ang binata. Gusto nang madaliin ni Mamang kasal para matapos na at wala nang humadlang pa sa plano nila. Sinabi niya na baka gumawa tayo ng paraan para hindi matuloy ang kasal. Pupunta ako sa engagement party. May kailangan silang malaman, Ronan. At may kailangan ka ring malaman. Oo, tamang hinala mo. May anak tayong babae. Nagbungang gabing may nangyari sa atin. Gusto kong ilihim to pero kailangan nilang malaman na may anak ka. At ayaw kong mapunta ka sa sitwasyon na hindi mo gusto. Nagpapaliwanag ako kapag nagkita tayo. Yun lang. At pinutol na ni Charlotte ang tawag. Napatitig siya sa kisame. Sana hindi magalit sa kanya si Ronan. Isa rin sa rason kung bakit gusto niyang tulungan ang binata ay dahil gusto na niya ito. Hindi makapaniwala si Ronan sa narinig mula kay Charlotte. May anak sila. Sabi na nga ba? Tama ang hinala niya. Halos magtatalon siya sa tuwa. Hindi na matutuloy ang engagement party dahil may dahilan na. Oo, arranged marriage lang ang kaniyang magulang. Pero alam niyang pinapahalagahan ng mga ito ang halaga ng isang buong pamilya. Mabilis na nagbihis si Ronan. Kuya, punta tayo kina Charlotte. Susunduin ko siya. Utos ni Ronan kay Roger, ang personal driver niya, nang makalabas siya ng bahay. Nadatnan niya ang lalaki sa labas na naglalagay ng pampakintab sa Montero. Bakit po? Baka magalit ang mom niyo dahil bukas ang engagement party ninyo, sir. Nag-aalalang tanong ni Roger. Ngumiti si Ronan. Hindi yan. Dahil pupuntahan natin si Charlotte para makita ang anak ko. Kaya tara na. Gusto ko na siyang makita. Excited na sabi ni Ronan. Pumasok na sa loob si Ronan. Natigilan si Roger at nalito sa sinabi niya. Pero nang makabawi, pumasok na rin ng sasakyan at pinausad na iyon. Natigilan si Ronan nang makita si Charlotte na palabas ng bahay. Kasama ang isang nasa 5 taong gulang na bata, ang kanilang anak. Kaya nga noong nag-usap sila ni Charlotte, ramdam niyang may tinatago ito. Napatingin sa kanya ang babae at ngumiti. Sophie, siya ang iyong ama. Yakapin mo na siya, dali. Patakbong lumapit si Sophie kay Ronan. Yumuko siya at niyakap ang anak. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha sa mga mata dahil sa higpit ng yakap ng bata. Sabik si Sophie na makilala si Ronan. Papa, miss na miss ko na po kayo. Bakit ngayon lang po kayo nagpakita sa akin? Tanong ni Sophie. Pinunasan niya ang luha sa pisngi ng anak. Napatingin si Ronan kay Charlotte. Kita sa mukha nito ang pagsisisi. Nag-iwas ng tingin at pinunasan ang luha sa mga mata. Ibinalik ni Ronan ang tingin kay Sophie. Pasensya ka na ha. Nagkahiwalay kasi kami ng mama mo. Kapag lumaki ka na, ipapaliwanag namin sa'yo. Hindi mo pa kasi maiintindihan ngayon. Okay ba yun? Ang mahalaga nandito na ako at hindi na tayo magkakahiwalay pa. Sumama ka muna kay Kuya Roger. Dahil mag-uusap lang kami ng mama mo. Tumango ang bata at muli siyang niyakap. Binuhat naman ni Roger si Sophie at pumasok sila sa loob ng sasakyan. Saka umalis para libangin ang bata. Hinarap ni Ronan si Charlotte. Anong plano natin ngayon, Charlotte? Manggugulo ba tayo? Hindi ka galit sa akin? Inilihim ko ang pagkatao ni Sophie. Kung magagalit ako, may mangyayari ba? Wala, di ba? Ang mahalaga magkakasama na tayong tatlo. Ang kailangan natin, planuhin ngayon kung paano matitigil ang engagement party. Nakahinga ng maluwag si Charlotte dahil ayos na sila ng binata.
Pinag-usapan na nila ang plano kung ano ang dapat gawin. Natigil sila nang makita ang magulang ni Charlotte na nasa harap nila. Ipinaliwanag ng dalaga ang lahat. Masaya sina Carmina at Danielo dahil may kikilalanin ng ama si Sophie. Nasa inyong basbas ko. Mag-iingat kayo sa plano ninyo. Sana maging maayos ng lahat para wala nang maging problema. Ronan, ingatan mo ang anak ko ha. Ikaw nang bahala sa kanya. Bili ni Danielo sa binata. Tumango naman si Ronan at nangakong hindi papabayaan si Charlotte. Dumating na sina Sophie at Roger. Sumakay na sila at sinundo si Luna. Masaya ang kaibigan sa nalaman. Mabutit nakapag-isip-isip ka na, Cha. Masaya ako para kay Sophie dahil hindi na siya malulungkot. Napangiti lang si Charlotte at hindi na sumagot. Tinahak na nila ang daan patungong rest house para doon maghanda sa engagement party mamayang gabi. Naniniwala si Ronan na aayon sa kanila ang sitwasyon. Para hindi makita ng mga bisita ang mag-ina ni Ronan, nagtungo sila sa likod bahay. Pumasok sila sa isang sekretong pintuan na ang dulo nun ay sa bulwagan. Sa bahay ng magulang ni Ronan gaganapin ang engagement party dahil may maluwang itong bulwagan na talagang pinasadya para sa mga malalaking okasyon. Dito muna kayo, Charlotte. Si Kuya Roger ang pupunta rito para kunin kayo kapag pinatigil ko ng party. I'm sorry kung kailangan ko kayong itago rito. It's okay, Ronan. Naiintindihan ko. Kaya kailangan na natin tong gawin para maging maayos na lahat at makilala na nila si Sophie. Tinitigan ni Ronan si Charlotte. Nagsisisi tuloy siya kung bakit hindi niya pinahanap ang dalaga noon. Pero baka ito talaga ang tamang pagkakataon para magkasama sila. Nahuhulog na rin ang loob ni Ronan sa dalaga. Hindi niya napigilan ng sarili. Hinalikan niya ito sa noo. Natigilan ng babae. Alis na ako. Baka mahalata nilang wala ako. Ikaw nang bahala kay Mami, Sophia. Babalik si Papa rito. Sabi ni Ronan at hinalikan sa labi ang anak. Tumango naman si Sophie. Lumabas na siya kasama si Roger. Nang makapasok siya sa loob, nagtungo na si Roger sa pintuan para bantayan yon. Doon lalabas sina Charlotte at Sophie mamaya. Basta, bantayan mong silid, Roger. Huwag mong hayaan na may pumasok dyan. Tatawagan kita kapag oras na para gawin ang plano. Bili ni Ronan. Hindi siya pwedeng pumalpak. Tumango naman si Roger at tumayo sa gilid. Nakita niyang naglalakad si Shana palapit sa kanya. Ipinalibot ng babae ang mga kamay sa liig ni Ronan. Gusto niyang tanggalin yun, pero marami ang makakakita sa kanila at magtataka. Are you ready? Alam ko na hindi ka excited na maging asawa ko pero gagawin ko ang lahat para mahulog ang loob mo sa akin. Sa ngayon, naiinis ka pa sa akin. Pero soon, mamahalin mo na ako. Magaling ako sa kama, Ronan. Malanding sabi ni Shana. Yun ang akala mo. Tignan lang natin kung ano ang magiging reaksyon mo mamaya kapag hindi natuloy ang engagement na to. Hindi ako papayag na maikasal sa'yo, Shana. Tinanggal na ni Ronan ang kamay ni Shana at nagpunta sa harapan kung saan naroon ang kaniyang magulang. Magkasalubong ang kilay ni Rinda. Hindi mo man lang niyaya si Shana dito? Kabastusan ata yan, Ronan. Tandaan mo na siya ang magiging bride mo. Matigas na paalala ni Rinda. Tinitigan ni Ronan ang ina. Ipapakasal niyo na nga ako. Pati ba naman na magkunwaring sweet sa babaeng yun gagawin ko? Walang matutuloy na engagement ngayon. Sigurado ako dyan. Tumayo si Ronan at nagtungo sa harapan, sa may MC. Kinuha niya ang mic rito. Binigyan niya ng makahulugang tingin si Roger. Huminga siya ng malalim at inilibot ang tingin sa buong bulwagan. Alam niyo naman na ang engagement party na ito ay para sa arranged marriage namin ni Shana. Ang hirap din maging mayaman na. Yung pera na lang ay importante na kayang isakripisyo ang kalayaan ng anak. Pero hindi ako papayag na maikasal sa babaeng hindi ko mahal. May anak ako. Itutuloy pa ba natin to? Kahit na may anak na mahihiwalay sa kaniyang ama. Ano yung pinagsasabi mo, Ronan? Huwag mo akong pahiyain sa harapan nila. Huwag kang gumagawa ng kwento na hindi totoo. Asan ang bata kung totoo nga yung sinasabi mo? Gusto ko siyang makita. Anong ibig sabihin nito, Ronan? Gusto mo ba ako ipahiya sa mga bisita natin?
Magpaliwanag ka! Sigaw ni Alvino na galit na galit. Hindi pinansin ni Ronan ang sinabi ng magulang. Napuno ng bulungan ng buong bulwagan. Nagpupuyo sa galit si Shana na nakaupo kasama ang magulang. Gulat rin ang makikita sa mukha ng magulang ng babae. Tinawagan na ni Ronan si Roger. Pupunta ako dyan bago mo buksan ang pinto. Baka kung anong gawin ni Shana kay Charlotte. Bumaba siya at nagtungo sa likuran. Nakasunod kay Ronan ang tingin ng mga tao na naroon para saksihan ang engagement party na hindi naman matutuloy. Binuksan na ni Roger ang pinto at lumabas si Charlotte kasama si Sophie. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at binuhat ang anak. Nakabantay naman si Roger sa gilid habang naglalakad sila patungo sa harapan. Mas lalong lumakas ang bulungan. Anong ibig sabihin nito, Ronan? Gumawa ka talaga ng paraan para hindi matuloy itong engagement na to? Binayaran mo ba yung babae niyan para magpanggap na nabuntis mo at anak mo ang bata? Sigaw ni Shana. Dahil ayaw ni Ronan na makarinig si Sophie ng hindi maganda, pinasuyo niya ang anak kay Roger kasama ang assistant niya na naroon din. Pumunta ang mga ito sa back door. Hawak pa rin niya ang kamay ni Charlotte. Tumingin siya sa mga naroon. Naroon rin si Gael at Luna sa gilid, malapit sa kanya. Gulat at pagkadismaya naman ang makikita sa mukha ng iilan. Handa siyang protektahan ng kaibigan kung sakali man na magkagulo. Dati itong pulis. Si Sophie ay anak ko. Hindi ako gagawa ng bagay na walang katotohanan. Nagkita kami ni Charlotte 5 years ago at may nangyari sa amin. Umalis siya at nabuntis. Ngayon, pinagtagpo kami ng tadhana. Noong una hindi niya sinabi sa akin na may anak kami. Pero dahil kay Sophie at makilala ko bilang ama, sinabi ni Charlotte ang totoo. Nakinig lamang ang mga naroon kay Ronan. Kumalma rin si Narinda at Alvino. Samantala, masama naman ang tingin sa kanila ni Shana. Mabuti na lang at hindi ito nag-iskandalo. Ibinigay niya ang mic kay Charlotte. Gusto ko rin makaalis si Ronan sa ganitong setup. Alam kong hindi siya magiging masaya kapag ikinasal siya sa babaeng hindi niya mahal. Hanggat maaari, hindi sana sa ganitong paraan namin sasabihin ng totoo. Pero naipit na si Ronan dahil sa biglaang engagement party. Kaya wala kaming choice kundi sabihin ng totoo at malaman ng mga narito. Sinira mong engagement party namin? Kung talagang anak ni Ronan ng bata kanina, ipa-DNA test nyo. Kapag negative, pasensyahan na lang pero ipapakulong ko yung babae na yan sa pagsira ng event na to at pagsabi ng kasinungalingan. Sigaw at pagbanta ni Shana. Kulang na lang, may lumabas na usok sa ilong ng babae dahil sa sobrang galit. Payag ako. Bakit ako matatakot kung sigurado akong anak ni Ronan si Sophie? Bakit ako gagawa ng bagay na walang katotohanan? Dahil sa nangyari, pinalabas na ang mga bisita. Siguradong malaking iskandalo ito, lalo't kilala sina Alvino at Rinda. Nag-usap ang magulang nila ni Shana. Hinawakan ni Ronan ang kamay ni Charlotte at nagtungo sila sa back door. Napahinto sila nang may magsalita sa likuran nila. Siguraduhin niyo na totoo ang mga sinabi niya. Dahil kung gawa-gawa niyo lang ito, alam niyo na kung anong pwedeng mangyari. Banta ni Alvino. Hinarap ni Ronan ang ama. Kung nagsasabi ako ng totoo, ibibigay niyo ba sa akin ang kumpanya? Wala kaming dapat ikatakot dahil totoo ang mga sinabi namin. Yun lang, at lumabas na sila sa back door. Nadatnan nila sa sakyan, sina Roger, Luna at Gael. Sumakay na sila Ronan at Charlotte at nagtungo sa rest house. Nang makarating sila sa rest house, nagpahinga na sila. Nagtungo si Charlotte at Ronan sa silid ng binata. Inihiga ni Ronan sa kama si Sophie na mahimbing na natutulog. Tiyak na malaking iskandalong ginawa natin, Ronan. Makakaapekto yun sa kumpanya ninyo. Nag-aalalang sabi ni Charlotte. Hinawakan ng binata ang kamay niya at tinitigan siya. Huwag mong isipin yun, Charlotte. Sila naman na may kasalanan kung bakit nangyari yun. Ako nang bahalang kakausap kina mom and dad. Ang mahalaga hindi natuloy yung engagement. Yun ang importante sa lahat. Nagkatitigan si Charlotte at Ronan. Dahan-dahan na inilapit nito ang mukha sa kanya, napapikit at hinayaan na halikan siya ng binata. Banayad at magaan ang paghalik ng binata. Napakapit siya ng mahigpit dahil nanginginig ang tuhod niya.
Napapikit siya nang maglakbay ang halik ni Ronan sa kanyang pisngi hanggang sa kanyang liig. Ronan, pabulong na banggit na Charlotte sa pangalan ng binata. Napakagat-labi siya nang pisilin nito ang maumbok niyang hinaharap. Napaawang ang labi ni Charlotte, napasabunot siya sa buhok ni Ronan. Naramdaman na lang niya na gumapang ang kamay ni Ronan sa ibabang bahagi ng kaniyang katawan at pinisilyon. Napadaing si Charlotte. Nag-iinit ang kaniyang katawan. Natigil si Ronan sa ginagawa nang may kumatok sa pintuan. Istorbo naman to. Naiinis sa sabi nito na ikinatawa niya. Inayos si Charlotte ang damit at tumayo. Baka si Roger yan para kunin ang DNA sample ni Sophie. Kanina ay nag-text si Rinda kay Ronan at sinabi na may pupunta na lalaki para kunin ng sample ang bata. Ngunit sinabi ng binata na sila na ang gagawa nun. Binuksan ni Ronan ang pinto at ibinigay kay Roger ang sample. Kinuha nila iyon habang natutulog si Sophie. Siguraduhin mo na magiging maayos ang gagawin nilang test. Seryosong utos ni Ronan kay Roger. Tumango si Roger at lumabas na ng silid. Mahirap na at baka may manabutahe sa result. Lumipas ang ilang araw. Dumating na ang resulta ng DNA test at nalaman ng magulang ni Ronan na anak nito si Sophie. Nagdesisyon si Rinda na puntahan ang magulang ni Shana para makapag-usap sila. Hindi ko akalain na may apo na pala ako. Kaya, iatras na natin ang kasal dahil ayaw kong lumaki si Sophie sa broken family. Mahinahon na sabi ni Alvino. Pangarap lang natin noon. Ngayon nangyari na. Excited na akong makita ang apo natin, Alvino. Gusto ko siyang halikan at buhatin. Emosyonal na sabi ni Rinda. Lumapit si Alvino sa asawa. Kaya natin umangat nang wala ang tulong nila Shana. Nandyan si Ronan at alam kong gagawin niyang lahat, lalo na at may inspirasyon siya. Sumang-ayon si Rinda sa asawa, sa kasabay na lumabas ng bahay para pumunta kina Shana. Pagdating roon at nakabukas ang gate, hindi na nag-abala pang mag-doorbell ang mag-asawa. Pumasok na sila sa loob. Bahagyang nakabukas ang pinto. Akmang kakatok na si Rinda nang may marinig siyang nag-uusap sa loob. Hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal ninyo, Shana. Kailangan natin ng Alejandro's Empire para mas lumaki pa at lumakas ang kumpanya natin. Pagkatapos, pababagsakin natin sila para tayong nasa itaas. Anong akala nila sa atin? Magiging sunod-sunuran dahil sila ang mas mataas? Hindi ako papayag. Don't worry, Dad. Akong bahala kay Tita Rinda. Sisiguraduhin ko na matutuloy yon kung sakali man na anak ni Rona ng bata. Ako pa ba? Mandali ko lang siyang mapapaikot sa aking mga kamay. Tumatawang sagot ni Shana. Maging ang ina ni Shana ay tumatawa rin. Galingan mo umakting. Tiyak na paniniwalaan ka ni Rinda. Sino ba naman yung Charlotte na yan? Wala namang may pagmamalaki. Sa'yo na kasalalayang. Hindi na niya hinintay na matapos ni Alvino ang sasabihin ng lalaki. Pumasok na ang Ginoo sa loob na ikinagulat ng tatlo. Dismayado si Alvino. Matagal na niyang kaibigan ang mag-asawa at malapit na sila kay Shana. Kaya nung sinabi ng babae na gusto nito si Ronan, nag-set na si Alvino, lalo at para rin iyon kay Ronan. Ngunit nagkamali siya. Hindi ko akalain na may masama pala kayong balak. Nagtiwala ako sa inyo. Sobrang nadismaya ako. Kaya pala hindi natuloy ang engagement dahil may plano kayo. Positive ang resulta ng DNA test. Hindi nakapagsalita ang magulang ni Shana. Wala na rin namang dahilan para magpaliwanag sila dahil narinig na ni Rinda at Alvino ang lahat. Lumabas na ang mag-asawa ng bahay. Sumakay ng sasakyan at nagtungo sa resort na pag-aari ni Ronan. Hihingi sila ng tawad at gustong makita ng mag-asawa ang apo nilang si Sophie. Kasalukuyan na naglalaro si Ronan at Sophie sa maliwag na bakuran ng rest house. Naghahabulan ang mag-ama at pawisan na. Kanina ay may nagbigay sa kanila ng kopya ng DNA test. Umuwi na rin kanina si Luna dahil ang kaibigan muna ang aasikaso sa kliyente nila. Napailing si Charlotte dahil tumutulo na ang pawis sa mukha ni Sophie. Lumapit siya sa anak at pinunasan ang pawisin nitong mukha. Ma, punasan mo rin si Papa. Pawis na siya, oh. Malambing na hiling ni Sophie, sabay turo kay Ronan.
Natigilan si Charlotte at napatingin sa binata. Nagkatitigan sila. Hindi niya pwedeng hindian si Sophie dahil tiyak na magtatampo ang bata. Lumapit siya kay Ronan at sinimulang punasan ang pawisin nitong mukha. Nakaramdam si Charlotte ng pagkailang dahil nakatitig sa kanya si Ronan. Lalo kang gumaganda, Charlotte. Masarap pala sa pakiramdam na inaalagaan ako ng babaeng nagugustuhan ko at ina ng anak ko. Uri ni Ronan habang nakatitig sa maamo niyang mukha. Napalunok si Charlotte. Kagabi, nagtapat si Ronan na gusto siya. Gusto rin niya ang binata. Pero, natatakot siya. Paano kung gusto lang siya ngayon? Pero kapag nagtagal ay mawala na yon. Paano kung gusto lang nitong makuha ang loob ni Charlotte para kay Sophie? Biglang hinawakan ni Ronan ang kamay niya. Okay ka lang? Kanina pa kita kinakausap pero parang lumilipad ang isip mo. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Tanong ni Charlotte. Ngumiti lang si Ronan at umiling. Hayaan mo na yun. May tinanong lang ako tungkol kay Sophie. Napatingin sila Charlotte at Ronan sa labas nang may humintong sasakyan. Lumabas si Rinda at Alvino saka pumasok sa loob. Hinawakan naman ni Ronan ang kamay ni Charlotte at Sophie saka inilagay sa kaniyang likuran. Anong kailangan nyo, Mom and Dad? Kung nandito kayo para saktan ng mag-ina ko, umalis na kayo. Tiyak na nalaman nyo ng resulta ng DNA test. Kaya kung ipipilit nyo na pakasalan ko si Shana, hindi ko yun gagawin. Gusto ko ng buong pamilya. Nandito ako para humingi ng tawad sa mga sinabi ko kay Charlotte at sayo. Pumunta ako kanina kina Shana para makipag-usap na iatras ang kasal. At narinig ko silang pinag-uusapan ng balak nila na pabagsakin ang kumpanya. Nagsisisi ako na nagtiwala ako sa kanila. Kaya hahayaan na kita, Ronan anak. Kung gusto mong pakasalan si Charlotte, may basbas ako sa inyong dalawa. Patawarin mo ako, Ronan. Dahil naging matigas ako pagdating sa desisyon mo. Pakasalan mo si Charlotte para maging legal na anak mo si Sophie. Kapag ginawa mo yan, hindi ka na acting CEO, kundi CEO na mismo. Paliwanag ni Alvino. Masaya si Ronan dahil wala nang hadlang sa kanila ni Charlotte. Pinapatawad ko na kayo, Mom and Dad. Kayo pa rin po ang magulang ko at tayo lang din ang magkakampi sa lahat ng bagay. Nagyakapan ang mag-ina. Maging si Alvino ay yumakap na rin. Masaya naman si Charlotte dahil nagkaayos na sila. Nakatingin lamang sa kanila si Sophie. Lumingon si Rinda sa dalaga. Charlotte, mapapatawad mo ba ako? Lumapit si Charlotte kay Rinda at hinawakan ang kamay ng ginang. Walang dahilan para hindi patawarin ng dalaga ang ginang. Walang perpektong tao. Pinapatawad ko na po kayo. Lahat naman tayo nagkakamali at nagkakasala. Kayo ang lola ni Sophie at ayaw kong lumaki ang bata na nakikita niyang may galit ako sa inyo. Maraming salamat, Charlotte. Napakabuti mong tao. Pwede ko bang mayakap si Sophie? Emosyonal na sabi ni Rinda. May luhang tumulo sa pisngi ng ginang. Tinignan ni Charlotte ang anak na nakatago sa likod ng ama. Sinenyasan na lumapit sa kanyang lola. Nagpunta si Sophie sa harap ni Rinda. Yumuko ang ginang at niyakap ang apo. Nagkatinginan si Charlotte at Ronan at parehas na napangiti. Nakatulog na rin siya. Ang tagal rin bago siya nakatulog. Sabi ni Charlotte habang pinagmamasdan si Sophie na mahimbing na natutulog habang nakasandal ang ulo sa balikat ng ama. Maingat naman na binuhat ni Ronan si Sophie at inihiga sa kama. Matapos kumutan, napatingin ang binata kay Charlotte. Nagkatitigan sila. Salamat at pinalaki mong mabuting bata si Sophie. Ngumiti si Charlotte. Dahan-dahan na lumapit sa kanya si Ronan at hinalikan siya sa labi. Napayakap si Charlotte sa binatang minamahal. Hinaplos ni Ronan ang kanyang pisngi nang putulin ng binata ang halik. Alam mo ba kung anong sinabi ko nung nasa labas tayo at pinupunasan mo ang pawis ko? Ano? Hindi ko narinig eh. May iniisip kasi ako noon. Naglalayag kasing isip mo eh. Ang sabi ko, sana magustuhan mo rin ako, Charlotte. Kasi habang tumatagal, mas lalong nagugustuhan kita. Pero ngayon, sigurado ako na hindi lang kita gusto kundi mahal na kita. Napaawang ang labi ni Charlotte habang nanlalaki ang mga mata. Hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Ronan.
Pinagdikit ng binata ang kanilang noo. Please tell me na mahal mo rin ako, Charlotte. Kung hindi man, bigyan mo ako ng pagkakataon na matutunan mo akong mahalin. Ayaw na kitang mawala sa akin, Charlotte. Ikaw ang ina ni Sophie, kaya handa kitang pakasalan at makasama habang buhay. Ang totoo niyan, mahal na rin kita, Ronan. Natakot lang akong umamin dahil baka hindi mo ako magawang mahalin. Na kaya gusto mo ako dahil kay Sophie. Ayoko masaktan dahil naranasan ko na yun noon. Sino ba naman ako para mahalin mo? Wala akong maipagmamalaki, Ronan. Pagtatapat ni Charlotte. Hindi basihan kung may maipagmamalaki ka o wala para mahalin kita, Charlotte. Mahal kita dahil nagpapakatotoo ka. Mahal kita dahil yun ang sabi ng puso ko. Nagkatitigan ulit sila hanggang sa dahan-dahan na inilapit ni Ronan ang mukha kay Charlotte at hinalikan ito. Dinaman niya ang masuyong halik ng binata hanggang sa buhatin siya at dalhin sa silid nito. Nang gabing yun, ipinagkaloob niya ulit ang sarili sa lalaking minamahal. Wakas.